Hi po! So, ang dami na nga po nagpi-PM sa akin paano daw po i-file itong O605 or registration fee na nakikita nila sa kanilang mga COR. So, for now, isi-share ko po sa inyo kung paano ko po ginagawa sa end ko ang pag-file ng BIR Form O605. Tara, let's sa aking computer! Ito na po ang ating offline BIR forms. So, make sure po na bago tayo mag-fill out dito sa BIR form na to is kailangan hawak natin ang ating COR dahil doon po galing ang lahat ng information na ilalagay natin dito. So, for now, isimulan natin ang pag-fill out. Makikita natin tong tin-number na to sa upper left side ng ating first page ng COR. Nandoon po. And then, select the RDO code. Tagig ako, kaya 044. Line of business, nandoon yun sa second page ng inyong COR. Nakalagay line of business. So, sa akin is ito. Kapag single proprietor po tayo, is pangalan po natin ang nakalagay dito. So, last name, first name, middle name. Kung corporation ka naman, or cooperative, or partnership, belong ka po sa non-individual. So, yung name po ng na-register ninyo, yun po ilalagay dito. So, sa akin is ito lang, name, tapos address. So, address, tapos zip code, tapos phone number, and email address. Ganyan lang po. Tapos dito piliin po natin yung O605 form kasi RF po ang ating ipa-file. So, click lang natin tong fill up. Tapos, wait lang natin pag lumabas. Minsan kasi matagal lumabas. So, ito yung lalabas na form. Click lang natin tong calendar. Tapos, hayaan na natin tong 2024. Diretso na tayo sa number 4. Ang ilalagay natin dito is January 31, 2024. So, 01, 31, 2024. Next na tayo dito sa number 6, ATC. Piliin po natin yung MC180. Dito lang siya sa baba ng konti. Ito. Ayan, click natin yan. Registration fee for VAT, non-VAT taxpayers. So, scroll down tayo at click OK. Next is number 7 tayo. Return period. Lalagay natin dito is December 31, 2024. Ayan, 12/31/2024. Tax type. Pipiliin natin yung RF. Registration fee. Ayan. Yung iba is auto-populated na kung ano yung fill out mo kanina. So, number 11 ka na agad. So, since single proprietor tayo, ito yung pipiliin natin. Kapag naman corporation ka, cooperative, or partnership, ito yung pipiliin mo yung N, non-individual. Tapos, next natin is ito. Click natin yan. So, usually, ang nilalagay ko dyan is RF for 2024. Or depende sa inyo yan kung gusto nyong buuhin yung RF na yan to registration fee for 2024. Yan, basta click nyo lang yung others. Then, ito, click nyo yung full payment. Lagay nyo yung 500. Tapos, click nyo po yung validate. Validation successful. Click or edit if you wish to modify your entries. So, click lang natin tong OK. And then, submit natin. Ayan na siya. Click lang din natin ulit yung OK. Then, click OK ulit. Antayin lang natin na mag-go through yung ating submission kasi minsan kahit sobrang lakas ng wifi mo, matagal siya mag-send. Yan, kapag kaganyan na lumabas na submit successful, okay na yan. Pero kapag iba yung lumabas other than this, kailangan mong ulitin. Isasubmit mo ulit. Okay? So, ganun lang siya. Tapos, click close. I-print na natin siya ngayon. Pag print natin, ito na yung kabuuan na lalabas. Ayan. Click natin yung print to PDF. Lagi nating i-print sa PDF para may kopya tayo ng final natin. Okay, so kailangan mabayaran ito ng hindi late para hindi tayo magkamulta.
Para naman po dun sa mga clients ko na ako ang may hawak sa BIR filings nila, wag po kayong mag-alala kasi tapos ko na pong na-file lahat po ang inyong O605. Payment na lang ang kulang po ninyo. So I hope nakatulong po itong tutorial natin. See you on the next video. Bye!